My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. Hello everyone, good morning. So for today's video, ipapakita ko muna sa inyo ang mga updates sa aking yung mga binili kong plants before and also some of my propagations. So keep on watching. So the first one that I'm gonna show you is ito po siya, diba? Ito po yung aking golden ceratum. Ito yung second na binili ko. And ipapakita ko sa inyo kung ano na ang nangyari doon sa first na binili ko ng golden ceratum. Okay naman po siya. So tingnan mo ito. Maganda talaga itong medium na ito kasi tingnan mo yung mga halaman, madali talaga silang magbigay ng mga new leaf. And also, parang healthier talaga yung mga leaves po niya kapag ang ginagamit natin ay ang ating sphagnum moss at perlite. Diba? Ang ganda. So the second plant that I will be showing is also the same. Ito po yung aking golden ceratum din na binili ko before that. Medyo malaki na po siya ngayon. Pero ang ginamit kong medium dito ay itong coco cubes. Okay naman siya talaga, pero much better talaga pag meron kayong super maliit na plants. It's a lot better talaga na gumamit kayo ng itong sphagnum moss at saka perlite. Kasi okay naman ito okay naman talaga ang medium na ito. Basta alam mo lang talaga mag-control ng pagdidilig. Kasi ito, hindi ko talaga ito masyadong dinidiligan. Kasi yung coco cubes inside, nagre-retain ito ng water. So, hindi na talaga kailangan natin diligan always, 'di ba? So ito po yung first na binili ko. Medyo okay naman siya and hopefully walang maging problema kasi tingnan mo ito. Dati na overwater ko siya at kapag nag-water kasi ako noon, sinasama ko pati yung leaves at tingnan mo nung anong nangyari sa kanya, 'di ba? Ito yung nangyari sa kanya. Parang nabubulok talaga yung mga new leaf po niya. So, ingat lang talaga, as in control talaga yung pag-water nyo kapag ganito yung medium nyo ganitong medium ang ginagamit nyo sa mga maliliit na halaman. And then the next one is this. Diba? Ito po yung philodendron red sun. Diba, nung binili ko ito, nagsimula lang po ako ng ito. Ito yung pinaka mother plant niya, parang cutting lang po ito. And then ito nung binili ko ito, parang ito lang 1 and then 2. Ito lang po yung nandiyan. So ngayon nadagdagan na po siya ng mga 1, 2, 3, 4. Parang 4 leaves na talaga ang nadagdag sa kanya. And then nang dahil talaga yan sa medium na ito. Ang ganda talaga ng medium na ito. I swear to God, I can attest to that. Diba? Ang ganda ng ating philodendron red sun. At iba po ito sa ating yung nakikita nating Prince of Orange. Iba naman to kasi may pagka-red yung new leaf po niya. Yung Prince of Orange po natin, as in super orange talaga siya. And then the next plant that I will be showing is tada! Ito na po siya, OMG. Wait lang. Ayusin ko muna yung So ito na po siya, 'di ba? Tingnan mo kung gaano kaganda ang kanyang mga bagong dahon. So nung binili ko ito, ito lang po siya, and then itong leaf na ito
ang dumating sa akin. Parang one mother, parang ito yung from the cuttings, and ito lang yung parang shoot po niya, and then naragdagan po siya ng ito, and then ito na naman ang kanyang bagong leaf, at meron na naman siyang papausbong na isang leaf. Ayan po siya, diba? Ang ganda. And thankful naman ako kasi nagtuloy-tuloy talaga ang variegation po niya, diba? Hindi talaga siya nag-revert. And sana sa mga upcoming new leaves po niya magtutuloy-tuloy na din po siya sa pag-variegate, diba? Hindi na po siya magre-revert. Diba ang ganda? Ang ganda po niya. And then the next plant that I will be showing you is ito, yung variegated anthurium foliage ko. Diba ang ganda na niya? As in, nung dumating to sa akin, parang yung maliliit lang na leaves ang sa pagbili ko, yung maliliit na leaves lang ang meron. Pero naragdagan na po siya ng mga malalaking leaves na okay naman din ang variegation. Visible naman din po siya, 'di ba? Tingnan mo. 'Di ba? Ang ganda talaga ng medium na ito, I swear. At hindi ko pa ito nilagyan ng fertilizer, ha. As in, wala talaga akong inad dito na fertilizer. Ito lang po talaga ang yung medium na ito ang naandyan. 'Di ba ang ganda? And then also, I'm gonna show you the other plant. Tingnan nyo ito. Diba? Oh. So ito, nung binili ko ito, nung nagkadahon po siya, ang dahon na lumabas sa kanya ay ganito. As in, wala talaga siyang variegation. 'Di ba? So, yun ang reason po na bumili ako ng isa pa, kasi akala ko talaga na magre-revert po ito po ang plant na ito. Pero nagulat na lang ako kasi yung mga bagong leaves po niya ay super maganda, yung mga variegations po nila, 'di ba? See? Ito po yung parang second leaf sa shoot, and ito po yung third na ibinigay niya, and then meron na naman po siyang panibagong shoot. Diyan po, 'di ba? Ang ganda. See? And then I'm gonna show you Tada! Ito yung binili ko before. Napakaganda ng variegation po nito, 'di ba? Wait, yung mga aso. So ito na po ang aking anthurium foliage na variegated. And then finally nagkakaroon na po siya ng new leaf after a month or two siguro. So ito na po ang new leaf po niya, and ang ganda naman, maganda naman talaga yung variegation po niya, and I'm so happy talaga kasi ito, tinanim ko ito dati sa coco peat, pero naka-decide ako na palitan yung medium po niya ng sphagnum moss at saka perlite, and then ito na siya ang nangyari. Nagbigay na po siya ng panibagong leaf, and ang ganda ng panibagong leaf po niya, 'di ba? See? Yan po siya. And then the next one is this. This is also an anthurium foliage na variegated din. And ito na po yung new leaf po niya, 'di ba? Ang ganda. Okay naman yung mga variegations po ng mga new leaf po niya. Ang visible naman po siya and super pronounced. 'Di ba? Ang ganda.
And then ito, pinalitan ko rin ito ng medium. Inilipat ko ito sa sphagnum moss at saka perlite. Wait lang. And as I have been saying before na yung kapag mga anthurium talaga ginagamitan ko talaga sila ng ganitong pot na marami talaga ang butas, kasi yung mga anthurium talaga gusto talaga nila na super airy talaga yung parang medium po nila. And then the next plant that I will be showing you is this. This is my medium na variegated. So tingnan mo siya. Dati yung pagkabili ko nito, 2 leaf lang po siya. Ito lang siya at saka ito. And then ito, naragdagan na po siya ng panibagong leaf. And nagulat ako dito kasi ang ganda talaga ng variegation ng medium na ito. Diba? And then meron na naman siyang panibagong leaf na pausbong. And then tingnan mo yung mga roots. Diba? Ang saya nila. Ang saya tingnan. Nakaka-happy talaga. And soon, kapag medyo mataas na po ito, ilalagay ko na po ito sa pole para makaklimb po siya and magkaroon na po siya ng mga fenestrations, kasi nagkakaroon to ng mga fenestrations yung mga dahon po niya. Diba, ang ganda ng new leaf and ang ganda ng variegation po nito. And then the next plant would be this, of course, yung hiniwalay ko sa mother plant na Pharaoh's mask. Ito po ang aking colocasia na baby colocasia Pharaoh's mask, di ba? At pinagtaniman ko nito ay perlite at saka pumice stones. Ganyan lang po siya. Pero nilalagyan ko talaga ito ng tubig pa mga hanggang dito from time to time. Kasi yung plant na ito, gustong-gusto talaga nila ng water. Water-loving plant po kasi yung mga colocaceas. And then the next plant is this. Diba? Ang ganda na niya. Nilipat ko rin siya sa ganitong medium kasi parang hindi siya masyadong okay doon sa cocoa peat rice hull and carbonized rice hull na medium. Kaya nilipat ko siya dito sa sphagnum moss at saka perlite, and then look what happened, di ba? Kasi dati nung nasa cocoa peat pa siya, yung dahon niya mabilis malanta, and then natakot ako baka magka-root rot. So nilipat ko talaga siya dito. So nung nilipat ko siya dito, bulb lang talaga yung kinuha ko, and then ngayon meron na siyang new leaf, and then meron na po siyang upcoming new leaf na din. Diba ang cute? Ang ganda nito. Dragon scale pala ito. Ni-research ko. Ito po yung alocasia dragon scale na plant. And then the last plant that I will be showing you, second to the last pala, is itong aking variegated na cardboard. So ito na po siya nangyari. Actually nalanta po ito. Ito yung pinaka first na leaf. Parang dalawa sila. Pero napansin ko na hindi talaga naging okay yung growth po nila sa cocoa peat rice hull at carbonized rice hull na mix na medium. So nilipat ko sila sa sphagnum moss at saka perlite, and then ito meron na siyang new leaf. Ito siya, variegated din ito pero hindi talaga siya masyadong visible.
And hopefully gaganda ang variegation po nito. And then meron na po siyang upcoming new leaf. Diba? Ang saya. Nasasiyahan talaga ako sa mga maliliit na plants na ito. And ito naman, ito yung aking mga propagations ng aking Choco Melanonii na philodendrons. Marami na rin siya, as in, marami na naman siyang mga, parang mga, ang dami na niyang mga babies. Actually, isa lang ito nung tinanim ko dyan, and then nagsisulputan yung mga new plants. Diba? Ang dami na niya. So, dapat ko na talagang i-separate na naman kasi hindi talaga lumalaki yung mother plant, yung base na plant kapag hindi sina-separate yung mga babies. Pero, hintayin ko muna na meron na silang mga own roots, tsaka ko lang sila i-propagate. Kasi hanggang dyan lang talaga siya. Hindi talaga siya lumalaki kapag hindi mo talaga sineseparate yung ibang mga babies po niya. Propagation ko po ito. And ito po yung isang propagation ko din. Diba? Ang dami na rin niyang mga babies. So, separate ko yan very soon. So, diba? Ayan na po silang lahat. Ang saya, kakaloka. So yun lamang po, and do not forget to click like and subscribe for more videos. Have a nice day and God bless po.